Welcome sa ating 21 days of prayer and fasting. It's the time of the year again where we choose to turn down the noise of the world so we can more clearly hear the voice of God. Kaya naman as a church, we have decided na simulan natin ang taon na ito with the 21 days of prayer and fasting. We made this podcast para samahan namin kayo araw-araw for 21 days sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Ano pang hinihintay natin? Tara, let's go! Hello JTG fam, this is Lexi and we're on our 20th day of our 21 days of prayer and fasting. Kamusta po ang bawat isa? Amen. I'm really happy that we're already on our 20th day of our 21 days of prayer and fasting. I'm sure marami tayong natutunan at na-bless tayo sa mga nakaraang podcast natin. Amen. And I hope na naya-apply natin ito sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Amen. Today, we are talking about those things na ginagawa natin or certain activities or mga bagay na ginagawa natin. And when we didn't see quick results, we just quit. Amen. Meron talaga tayong mga bagay na or meron tayong mga goals na para makuha natin yung goal na yon, we have to undergo a process. For example, gusto nating magkaroon ng glass skin. Ayan, usong-uso yan ngayon, yung mga skincare routine. Meron pa nga mga rejuvenating set. Ayan, alam na alam yan ng ating mga youth. But, yeah, ang goal natin kapag nagsi-skincare tayo, gusto natin ng magandang skin. Yun nga, magandang kutis, maputi, makinis. Amen. And para magkaroon tayo ng ganun, kailangan natin sundin yung skincare routine every night. Amen. Or every morning. And kailangan natin yun gawin araw-araw. So, meron siyang certain process na nire-require sa atin para maabot natin yung goal na yun. Another example is ang pag-gym. Amen. Yung iba sa atin gustong magpapayat or gustong magkaroon ng abs, ng muscle. And para magawa natin yun, kailangan natin mag-gym araw-araw or every other day. We have to do it consistently. Amen. Another example is prayer. Amen. Meron tayong mga ipinapanalangin sa Panginoon. Meron tayong mga goals. Meron tayong mga bagay na gustong makuha. Amen. And kailangan natin ng first ng pananampalataya and second prayer. Amen. We have to pray for it consistently. Amen. We have been praying for something for 20 days now. Amen. Meron tayong mga prayer items na pinapanalangin na ng 20 days na ngayon. Amen. And it seems like nothing happens. Amen. Meron tayong mga prayer items or mga prayer requests na matagal na nating ipinapanalangin. Maybe we are praying for it a long time ago or matagal na panahon na nating pinapanalangin. Sabi sa Hebrews 11 chapter 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Amen. Meron mga bagay na meron tayong mga bagay na pinapanalangin. But just because we don't see the results today, it doesn't mean na it isn't in progress. Amen. Hindi dahil hindi pa natin nakikita yung goal natin ngayon, hindi ibig sabihin na hindi siya mangyayari. Amen. Hindi siya tutugunan ng Panginoon. But I feel like for this day, I feel like God wanted to tell us na minsan hindi yung mga bagay na ipinapanalangin natin yung in progress. Tayo mismo yung in progress. Amen. God wanted to
fix something in our hearts, or God wanted to put something in our hearts. Gusto ng Diyos na may matutunan tayo. Gusto ng Diyos na maging handa tayo para sa bagay na ipinapanalangin natin. Minsan, hindi pa natin nakukuha yung bagay na pinapanalangin natin dahil hindi pa tayo handa. Kumbaga sa laro, nasa tutorial level pa lang tayo. Nasa level 1 pa lang tayo. Amen? Nasa beginners level 1 pa lang tayo. And in order for us to get our goal, we have to improve on some things in life. And ayun nga, I feel like gusto ng Diyos na matutunan natin yun. Kasi sa mga bagay na hinihintay natin o mga bagay na ipinapanalangin natin, yun nga, hindi natin nakikita yung result ngayon. So we feel discouraged, we feel like giving up. Amen. And ayaw ng Diyos na sumuko na lang tayo basta-basta. God wanted to tell us na hindi yung bagay na pinapanalangin natin, yung in progress eh. God wanted us to do something na God wanted us to improve on something para maging fit tayo dun sa goal natin, o maging fit tayo dun sa bagay na ipinapanalangin natin. Amen. Sabi sa Luke chapter 16 verse 10 to 14, whoever can be trusted with small things can also be trusted with big things. Amen. Habang nasa karera tayo, o habang nasa daan pa lang tayo papunta dun sa goal na ipinapag-pray natin, we have to be responsible, or we have to be trusted sa mga bagay na meron tayo ngayon. Amen. Kung nagpe-pray ka for a car, amen, kung ano mang meron ka ngayon, alagaan natin. Amen. Kung meron kang mga bike ngayon at nanalangin ka para sa isang sasakyan, amen, wag kang mapagod, o wag kang panghinaan ng loob. You have to be the best sa kung ano mang meron ka ngayon, sa kung anong sitwasyon ka man nilagay ng Panginoon ngayon. Amen. Maybe hindi pa nangyayari yung mga bagay na pinapanalangin natin, pero dahil nagtutuloy-tuloy tayo, o nagpapatuloy tayo ng may pananampalataya, nagkakaroon tayo ng disiplina sa sarili natin. Mas lumalalim yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil nagtutuloy-tuloy tayo, mas tumibay yung pananampalataya natin sa Panginoon. At kahit anong maging sagot ng Panginoon sa bagay na pinapanalangin natin, 'di ba? Okay pa rin tayo kasi alam natin na may mas magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen. And today, hilingin natin sa Panginoon na makita natin yung mga bagay kung saan tayo nag-grow, so we could praise Him for these things. Amen. Sabi dito, faith allow us to hope for tomorrow, but sure can give praise for what He is doing today. Amen. At sa pagtatapos ng podcast na ito, samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, we thank you for this day. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay. Lord, today, we are asking for your forgiveness, Panginoon, sa mga bagay na nagawa namin, hindi nasadya man o hindi. Hallelujah. Maging sa mga bagay na hindi namin nagawa. Lord, we thank you, Lord God, for the word sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa kalakasan to go through the day, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, at kahit kailan hindi mo kami iniwan, Panginoon. Lord, I pray that you open our eyes sa mga bagay, Lord, na
nag-i-improve kami, Panginoon. Thank you, Lord, for sending your Holy Spirit, Panginoon, kung tuwing nahihina kami, Lord God, o nade-discourage kami, Panginoon. Salamat, Lord, because you are our living hope, Lord God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, nasa school, nasa kanilang mga trabaho, Panginoon, o nasa kanilang mga tahanan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa provision at pag-iingat mo sa bawat isa. Sa iyo lang ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you everyone for joining us for today's podcast. Amen. Huwag po natin kalimutan ipag-pray ang ating mga prayer items for today. Amen. Yun lang po. God bless us all. Thank you for listening to our podcast. If you want to hear more from us, follow us on our social media platforms on Facebook and YouTube and search for JTG Kainta Church. Have a great day. Stay blessed.